ika'y mawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At ngayon, nandito na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Hindi ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, Mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in.
With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko, simula nang matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalulunod.
biro lamang dumating ang tulad mo. At may isang pag-ibig na tapat at totoo, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal.
Pagpasalahan din ang kanilang ibang mga mahal sa buhay. Piling din namin ang kanilang mga pangunahing saksi. Gayon din ang ilang mga kapatid na inanyayahan nila para makasaksi sa banal na pagtitipon. Mula po sa aming mga puso, nagkaalay kami sa iyo, Ama, ng maraming mga pagpapasalamat sa lahat ng mga kabutihan at mga pagpapala na ipinagkakaloob mo sa aming buhay. Sinasampalatayanan namin, ikaw, Ama, ang nag-ingat at nagligtas. Kaya nasabit namin ng mapayapa ang dakong ito para isagawa ang naaayon sa iyong kalooban, alang-alang sa kapunihan ng iyong napakabanal na pangalan. Sinasampalatayanan din ng aming mga kapatid na pinagtagpo mo, Ama naming Diyos, ang kanilang kapalaran. At sa pagkakataong ito, pagtitibayin nila sa pamamagitan ng ganitong banal na pagkakasal. Ama na aming Diyos, ang aming pakiusap, igayak mo ang kanilang puso, gayon din ang kanilang pag-iisip. Tatanggapin nila ngayon ang lahat ng iyong mga kautusan upang sa mag-asawa na ito ang gagaway at magtagaling sa kanila para lalong tumibay ang kanilang pagsasama, maging mapayapa ang kanilang buhay na magagamit nila sa buhay mag-asawa at higit sa lahat sa aming mga pamilya. Panginoon na aming Jesus, narinig mo ang aming mga pakiusap. Ipamagitan mo po ang lahat ng ito sa ating Ama. Maawa ka rin po sana sa mga lingkod mong ikakasal, ang mga inilala at biyaya ng Diyos ay maipagkaloob sa kanilang lahat upang ito ay kanilang magamit sa loob ng iyong iglesia. Naugnay kami, O Diyos, sa diwat layunin ng iyong pamamahala. Ipaghari ngayon ang ganap na kapayapaan sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Sige po kayong lahat. Sa unang aklat ng Biblia, sa Genesis, na ganito ang sinasabi. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya yung nilalangkod na isa. Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalang po ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang hindi ang lalaki. Siya'y natulog. Kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang. Pinapagilong ang laman ng Diyos. Kayo'y magpalaan natin at magpakarami. Dapat natin alalahanin kung gayon na ang pagkakasawa ay itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ng lalaki at babae upang maging isang laman-laman sa paningin ng may kapatid. Dito'y naiiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasama ito ng mag-asawa, ay kinagudili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Kaya hindi ang babae ni ang lalaki sila dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o ang kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat na mga utos ng Diyos sa lalaki, kapatid na Christopher Tan. Ang tungkulin ng lalaki ikinakasama ay tinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi niya, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nabubuhay sa sarili niyang katawan. Bagkus ito'y kinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya
ang kanyang buhay para ito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapanalagod din siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Kaya naman ng Kristo na panggulo ng Iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya, maging matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa tayo sa pagkakilala. Napakundangan ng babae na gaya ng marupok na sisigla, yaman kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaki si Adan na nakasulat dito sa Banal na Aklat. Kay Adan na sinabi, unang kahoy na ating iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpahin ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, sa pawis ng iyong mukha, kay kakain ka ng binatay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat ganda kinuha, sapagkat ikaw ay yaman. Ay umibig naman ang bawat isa sa ito, sa kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay kumalang sa kanyang asawa. Paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa, kaya yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik, na may buong pagkakasama. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, magkaroon ng pamumuno sa lalaki, hindi tumahimik. Pinahayag ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang babae may kabataan na magsiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mga pakalinano, mga pakalinis, mga pakasipag sa bahay, magagandang loob ng Diyos. Ang babae ikinakasal na may ganitong katangian ay lumang mahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Tupad sa kanya ang kawikaan sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sino makakasumpong sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubin. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya. Siya hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siya kaluwalhatian ng lalaki. Nanagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Diyos. Gaya ng sinasaad sa mga aklat ng kautusan, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan na inaipon sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, pagka ikaw ay bumabangon. Ang lahat ng mga kautusang ito na itinatawag sa inyo ngayon ay kung ingat ninyong isasagawa ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay. Sapagkat tatanungin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingat ng Panginoong Diyos, gaya ng sinasabi sa mga awit ni David, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging malinhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Narito na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Ito po, hinahangat at ibinadalangin ng
timpong ito, na tamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng Diyos. Kapatid na Christopher Tan at kapatid na Eliza Manlawi, tinatanggap pa ninyo ang mga kautusan ito ng Diyos na maging tali at uklot ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. At talaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at nagkapulungan ito? Nangyaring tumayo kayong dalawa at nang narinig itong mga saksi, ngunit si kapatid na Eliza Manlawi na maging iyong tunay na asawa, na siya iniibigin at pagtititadanan, iyong pamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ang iba ay mananatili ka sa kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay sa buhay. Sige, pag-ibaba ako naman, pag-iparas ng iyong kaning kamay. Kapatid na Eliza Manlawi, naintindi ba ang iyong sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na Christopher Tan na maging iyong tunay na asawa? Siya iyong iibigin at nag-aalala at mabubuhay kang kasama sa buong pagtitiwala at pag-ibig, sa kalusugan at karamdaman, sa paginhawaan at kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa kanya habang kayong dalawa'y nabubuhay. Sige, mangyari magharap kayong dalawa. Sige, hawak yung inyong kamay. Putuloy ninyo inyong kamay. Pasok mo talaga sa ako. Sige. Kaya kinukuha kita. Kapatid na maging aking tunay na asawa. At ako ay nanganak, nakikipag-ibag sa iyo sa harapan ng Diyos ng aking mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalambutan, sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa kapag-iwalayin tayo ng kamatayan. Ako naman, kapatid na Eliza Manlawi, kay tinatanggap kita, kapatid na maging aking tunay na asawa. At ako ay nanganak at nakikipag-ibag sa iyo sa harapan ng Diyos ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalubutan, sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa tayong papag-iwalayin ng kamatayan. Pagkukuha yung saksi para sa babae. Ang singsing na ito, isang makatuluhang palatandaan ng pangako, ay maging sagisan ng kadalisayan at kawalan katapusan ng inyong pag-ibig. Bago mo isuot yung singsing na yan sa kanyang kaliwang kalasingsingan, sige, hawakan mo yung kanyang kamay. Sabihin mo ang pag-uusap na ito, ang singsing na ito, ay binibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako na nating patuloy at nananatiling pag-ibig. Sige, pag-isuot ng singsing.
ang singsing na ito ay isang makabubuhang palatandaan ng pangako. Isang-isang ng kadalisayan o walang katapusan ng iyong pag-ibig. Ngayon din, bago mo isuot yan sa kanya kaliwang palasingsingan, ay sabihin ko ang umusap na ito. Ang singsing na ito ay binibigay ko rin sa iyo bilang sabisan at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Pag-isuot ng singsing. Hawak yung kamay ninyo na may singsing. Kaya ito ay maging tatag ng inyong pinagmuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan, at katapatan. Sa pamamagitan dito yung mula ngayon, tinatatahinan kayo hanggang sa kayo ay mapaghiwalayin ng kamatayan. Nagyayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay na pag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag mapag-iwalayin ng dahil. Sige, alalayan mo siya na huwag kayong mag-asawa. Tumayo na po ang lahat. Tinanggap na ng aming mga kapatid ang iyong kautusan. Gayong din ang pangako nila at sumpaan sa isa't isa na narinig nila ng kanilang mga magulang, maging ng mga pangunahin nilang saksi, ng mga dumalo sa banal na pagtitipong ito. Mangyari po sana ang manal ng Diyos, ito ang makapangyari sa kanilang buhay upang lalong maging mapalad ang maging kapalaran at kinabukasan ng aming mga kapatid sa paglusong nila sa buhay mag-asawa at tanggapin nila ang mga biyaya at mga pagpapala na patuloy mong inilalaan sa kanilang buhay. Ama na aming Diyos, sinasamantala po namin ang pagkakataon para hilingin ang maraming bagay ng mga sumusunod. Pagpalain mo ang kanilang buhay at ang kanilang ikinabubuhay. Pagpalain mo ang kanilang magiging sampahayan. Paguran mo sila ng kapayapaan. Patatagin ang kanilang pananampalataya. Anumang pagsubok, mga suliranin, ang maaari, Ama, na maranasan ng aming mga kapatid. Lagi sana maglaan sila ng pagtitiwala, manalangin may pag-asa sa iyo, upang Ama naming Diyos, lingapin mo sila, maging ang kanilang magiging sampahayan, makapamalagi sila sa masiglang mga paglilingkod mo sa iyo. Wala naman din pong ibang hinihingi ang mag-asawa kapag magkakaroon na sila ng anak, bibiyaan mo sila ng mga anak. Ama na aming Diyos, ang aming pakiusap, huwag po sana nilang makalimutan ang tinanggap nilang kautusan na palalakihin nila at imubulag na ikaw lamang Ama at isang tunay na Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Paglagaan ka namin lahat ng matibay na pag-asa sapagkat ikaw ang may hawak ng aming kapalaran para tamuhin namin ang kaligtasan at ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Narito rin po ang kanilang mga magulang. Patuloy po sana maging kasangkapan din para magabayan, maturuan ang Ama ng Diyos ng tamang pamamaraan ng pagdadala ng buhay mag-asawa. Gamitin mo rin pong mabibisang kasangkapan payo sa kanila at magpapaalaala sa mga dapat nilang gawin para lalong tumatag ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Panginoon na aming Jesus, patuloy kaming dumadalangin sa iyo. Basbasan mo ang dalawang lingkod na ito. Kasama mo na rin kung kanilang lahat at ang mga inilala ang pagpapala ng Diyos para sa kanila ay tanggapin nila at maging ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Naunay kaming matibay o Diyos sa liwat layunin ng iyong pamamahala. Tinanggap na po namin ang aming mga kahilingan. Binasbasan mo na ang aming mga kapatid sa pangalan ng Panginoong Jesus, aming tagapagligtas.
Kristo, pag-ibig ng Diyos at ang pakikilapit ng Espiritu Santo, sumailong dalawa at sa ating lahat, ngayon at magpakailanman. Sige, upo po kayo, tumayo kayong dalawa. Kalayo mo siya. Palakpakan po natin siya. Sige, palakpakan natin sila.
natin ay ang picture taking. Natatapos po tayo sa I wanna make you smile whenever you're sad, carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. I'll get you medicine when your tummy aches, build you a fire if the furnace breaks. Oh, it could be so nice growing old with you. I'll miss you, kiss you, give you my coat when you are cold. Need you, feed you, even let you hold the remote control. So let me do the dishes in our kitchen sink, put you to bed when you've had too much to drink. Or I could be the man who grows old with you. I wanna grow with you. I'll miss you, kiss you, give you my coat when you are cold. Need you, feed you, even let you hold the remote control. So let me do the dishes in our kitchen sink, put you to bed when you've had too much to drink. Or I could be the man who grows old with you. I wanna grow with you. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. And again, I would like to welcome you to our reception. I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids,
God for such a symphonious and romantic morning. We are extremely delighted that all of you are here to celebrate this very important milestone in the lives of Christopher and Eliza. I am your host for this morning. I am Happy Carla of 91.7 Happy FM Coronadal. And thank you to everyone who took the time, the energy, the effort, and even the expense just to be here with us this morning. Thank you also to everyone who were with us earlier for the wedding rites. Ladies and gentlemen, just sit back, relax, and bask in the moment as we celebrate love, commitment, and happiness this morning. To start with, I would like to introduce family and friends who played significant parts in this morning's wedding rites. I would like to request our principal sponsors to please rise to be recognized. Ladies and gentlemen, our principal sponsors. Palakpakan po natin sila. Now, let us also give a warm applause to the parents of our bride. We have Mr. and Mrs. Apollo and Pearly Manlawe. There you go. And of course, the parents of our groom, Mr. and Mrs. Ricky and the gentlemen. The ceremony. We have, of course, the members of our entourage. Let's give some love to our entourage, ladies and gentlemen. Ayan, they're right there. Palakpakan natin sila, guys. Of course, we have our maid of honor, our best man bridesmaids, and the groomsmen. I was told that you have to dance as you take your entrance. And the members of the entourage. Well, ladies and gentlemen, please rise, everyone. There you go. As we introduce the newlyweds, ladies and gentlemen, family and friends, may I now present to you Mr. and Mrs. Christopher and Eliza Tan. Love, happiness, and commitment. So there you go, our elegant and lovely looking couple. Congratulations again to the newlyweds and long live love. Ama naming Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay mo po ng katuparan sa hangarin ng kapatid na Christopher at Eliza na sila po ay makasal sa araw na ito. Pinupuri namin at niluluwalhati ang iyong banal na pangalan. Humihingi po kami sa iyo ng panubay sa pagsasagawa po namin ng programa ng pagdiriwang na ito. Tatanggapin, pakibagod mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sumasampalataya kami na lagi po kaming nakaunay sa tiwala po ng aming Panginoong Jesus. Please be seated, everyone. We would like to request our newlyweds to stay beside our cake for the cake cutting tradition. So may I request our Christopher at ang napakagandang bride na si Amanda T. And their shared future as husband and wife.
tradition, which is our toast. Point in time, we will have our dog release. So, may we request? Okay. So, okay na daw dito tayo sa loob ng release. And so, shall we now do that? So, we're going to unlace it. And then, ito yung mga dogs natin. In 3, I'm going to start the countdown. In 3, send off the dog song! Palakpakan po natin sa dog release. Maraming salamat to our newlyweds. And, okay, so we will take some time for the pictorials. And if this one... Forever was just a word, something not only heard about, but now you're always there for me. When you say forever, I believe, baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to heaven home. And as far as I can see, you were always meant to be my destiny. Oh, maybe all we need is just a little faith. 'Cause baby, I believe that love will find a way. Oh, baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to heaven home. And as far as I can see, from now until eternity, you were always meant to be my destiny. You're my destiny. Kuya Kim. One, two, three. Sure if you know this. Wait lang, kanta nila ako pwede ba? Kabahan ako. Yes, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. So beautiful in white. I believe it with all my heart. I didn't ever. For that number, thank you so much, Alvin, Carl, and Algas, for that special number. And of course, ladies and gentlemen, at this point, apparently, I think everyone is already done with the lunch. So ngayon, we are going to have our next tradition, which is going to be the singles game. So from the name itself, we would like to request lahat po ng mga single, like yung ating bachelors and mga bachelorettes, para po makiisa sa ating... I wish I know these people, pero I don't know them, so I cannot have names. Sir, baka meron kang gustong... Okay. So guys, dito tayo sa gitna. Yan. What's the name? Jillian, Riza, Jillian, and
and Riza. Do we have these beautiful girls? Jillian and Riza. Ano po? We just need 2 more. Para pair tayo. Ano daw? Asa ba si Jillian at si Riza? Dito pa ba sila? Ayan, ito pala si ate. Halika dito. You are, what's your name? Anong pangalan mo? Si Angel, okay nga si Angel. Ay, Izel. Okay, Izel. Ikaw ate, single ka ba? Ay, hindi ka na single. Single. Support, okay. Ayan. Dinidinayin mo pa. Kasi punta tayo din sa ating game. Mauna muna yung ating mga girls. Okay, mauna ang ating mga girls. So we will have the bouquet tossing, the tossing of the bouquet. And then kung sino ang, alam niyo naman diba, like kung sino ang makakakuha ng bouquet, yun yung ating lucky girl, lucky lady. And of course mamaya, we also have the game for the guys. So aantayin niyo muna para kayo ay magkaroon ng pair. So on that note, we would like to request the beautiful Eliza to come over para sa ating tossing of the bouquet. Ayan, guys, magkano masakit. Okay, ay siyang susunod na ikakasal. So ayan, titignan natin kung totoo nga itong paniniwala nito. Siyempre, ikaw, sino ang hindi makakakuha ng bouquet? Siya ang magiging lucky lady. Okay ba yun? So kung sino ang hindi makakakuha, okay, tandaan natin, kung sino ang hindi makakakuha, siya ang magiging lucky lady. Alright? O sige. Okay, on my two, in 3, ano ba nagagawa mo? Okay, 3, 2, 1, go! Okay, sige. So, okay na po. Maraming salamat. Balik natin sa bride. Ito maaari. Okay. Ang tatong ito ang siyang pagpipiliin natin. Okay. In 3, 2, 1, go! Ang mga sapatos ninyo ay inyong huhubalin. Isang sapatos po. Ayan. You can choose whichever you want, the left or the right. Basta you have to put one dito sa center. Okay, nag-kneel po ba kayo? Charot. Ayan. Yung inyong mga sapatos. At kung sino ang uling makakahanap ng sapatos niya, ay siya ating magiging, hindi pwede. No piki, no pikabuki. Okay. Ito na. Guys, on my view, hanapin ninyo ang inyong sapatos. In 3, 2, 1, go! Hanapin nyo. Kasi masyadong malayo yung pinagtaguhan. Kalimuha na lang. Ay, of course, isusuot ang last na makakasuot ng kanyang sapatos ay siya ang ating magiging kaya. Palakpakan natin, guys! Ano po pangalan natin? Si John at si Izel. Ayan, Izel, please come over. At ito na ang iyong kapares, Izel. Ayan, si Izel and si John. Alright. New pair. We have Izel and John. And we are going to have the tradition of taking the garter of the bride. Ayan. So, with that, we would like to request Eliza para sa kanyang garter. Kaba? You're not in a relationship. Okay, you two, you're not in a relationship. Ay, meron. Nandito ba? Nandito? Okay. Alright! Palakpakan natin, guys!
maraming salamat po sa mga dumalo sa okasyon pong ito. Hindi po namin akalain na talagang kami pong dalawa ay para sa isa't isa. Maraming salamat sa aming mga magulang na walang sawang sumuporta sa amin. At sa mga kaibigan ko na narito. At sa mga kamag-anak po ni Eliza, maraming salamat po. At sa mga ministro, manggagawa, at mga kaibigan, maraming salamat po. Ganun din po ako, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga dumalo at maging po sa mga hindi nakarating. Sapagkat kahit hindi sila nakarating, yung presensya nila ay narito pa rin sa event ito sapagkat hindi magiging successful yung ganitong event kung wala yung mga supporter nila. Yun lang po. Salamat. Iwala po ako sa kasabihan na mas masarap kong magmahal kapag ang minamahal mo ay bunga po ng panalangin. Ayan, I hear some shots. Palakpakan natin syempre ang ating newlyweds, ladies and gentlemen. The program has ended, but our gathering has shown us a collective agreement that we shall all be ready to support the couple and pray with them in their life's journey. We wish them all the best, and once again, congratulations!